Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jaconesa Ofelia ng CRC Makati. Tayo po ay makikinig mula tinapay mula sa langit. At bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po sa umagang ito ay nagpapasalamat at nabigyan mo po ako ng opportunity na makapagbahagi ng iyong salita sa araw na ito. At maraming salamat po sa iyo ang lahat ng kapapurihan. In Jesus' name, Amen. Tayo po ay babasa sa magandang balita Biblia sa Deuteronomy chapter 4 verses 15 hanggang 20 po. Basahin po natin. Nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy ng Sinai, wala kayong nakitang anyo, kaya mag-ingat kayong mabuti. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin maging kawangis ng tao. Hayop sa ibabaw ng lupa, ibon. Ang 18 po, ng anumang gumagapang o anumang isda. 19, huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin at alinmang sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. Ang 20, iniligtas kayo ni Yahweh mula sa napakainit na pugon ng pagkaalipin sa Ehipto upang maging kanyang bayang hinirang. So ang pamagat po ng aking mensahe sa araw na ito ay The Israelite experience at Mount Sinai was a warning against idolatry. Ang text nga po natin ay Deuteronomy 4:15 hanggang 20. Ang introduction po, Moses warned the Israelite against making any idol as way of worshiping. Yahweh doing so would reduce God to the level of His Creator. This section is the build upon the previous one which explained God's encounter with His people at Mount Sinai or Horeb. Mula po sa ipinahayag na ito noong lumisan ang mga Israelite sa Ehipto at sila'y nasa bundok ng Sinai, nagpakita ang Panginoon sa kanila at ipinahayag ang salita gamit ang apoy, ngunit ang Panginoon ay walang anyo. Bakit nga po walang anyo ang ating Panginoon? Mula po sa Juan chapter 4 verse 24, ang Diyos ay espiritu at masamba sa espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay nagpakita sa kanyang sarili bilang espiritu na hindi maaaring ikumpara o maikulong sa kahit anong pisikal na bagay. At ito po ay mababasa din sa Isaiah 40:18-20, kanino ninyo maiyahambing ang Diyos o anumang kawangis na maitutulad ninyo sa Kanya? Siya ba'y maiyahambing sa mga imaheng gawa na tao na binalutan ng ginto at ipinatong sa pilang? Hindi siya maitutulad sa ribultong kahoy. Matigas ang kahoy at nabubulok na nililok upang hindi tumumba at sa murang halaga. Dito, ipinakita na ang Diyos higit sa lahat, kahit anong pisikal at material na bagay, walang katulad ang kapangyarihan ng Diyos na lumikha sa ating lahat at buong sanlibutan. Mga bagay po na dapat po nating maunawaan. Una, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi lamang sa mga ribulto, sa gawa ng mga tao. Anumang bagay na ipahalagan tao na mas higit ang pagtingin natin kesa sa Diyos sa mga aspeto na buhay, mas inuuna natin na di kasama ang Diyos. Pangalawa po, na siyang nagiging rason bakit nabubuo ang imoralidad kasamaan sa isang pagkatao. Ito po ay mababasa sa Roma chapter 1 verse 25. Sila'y nagpalit ng katotohanan ng Diyos sa kasinungalingan at isinamba sa lumikha at matatagpuan ito sa Exodus 34 verse 14. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Marapat lamang na siya ay igalang, sambahin at buong puso. So bilang pagwawakas po, ito pong aking conclusion. Ang Panginoon lamang ang nararapat nating sambahin. Hindi ang bagay na nilikha na inukit lamang ng tao. Tayo ay nilikha upang siya ay sambahin at papurihan nating habang buhay. Kaya't iwaksi natin ang lahat ng bagay na magiging kaagaw ng Diyos. Sa ating puso, sa Kanya lamang ang papuri at
pagpapasalamat sa ngalan niya ngayon maging sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa mga nakapakinig ng salitang ito at nawa ay maibahagi natin ito sa mga ating kamag-anak, sa ating mga kaibigan upang makapakinig din po sila ng salita ng Panginoon. Maraming salamat po muli. Magandang umaga. Dito po muli sa Tinapay Mula sa Langit hanggang bukas po ng alas 5:30 tayo po ay muling makinig ng ating Tinapay Mula sa Langit.